Dito tayo sa may manggahan. Ito yung kabilang side, kung mapapansin nyo, ito yung kalsada. Dito yung maraming puno, tong side na to. Tapos pagtawid mo, isang area naman ng manggahan din. Ay no, dilaw na dilaw sa dami ng mga bulaklak niya. Oh. Ito pakita ko sa inyo yung sinasabi ko doon sa mga nakaraang video ko. Ayan oh. Yung mga bunga. Maliliit pa oh. Tapos maraming bulaklak nang hindi na di-develop. Kagaya nito oh. Ito isang tangkay lang to. Pagpalagay mong 100 ang bulaklak niyan, do sa 100 na bulaklak, mga 10 lang ang mabubuo. Ayan, kaya makapapansin nyo may mga nangingitim. Yan yung mga bulaklak na hindi natuloy, na hindi na-develop. Ayan pa oh. Ito dilaw na dilaw. Ang nangyayari ang sistema kasi ng pag-i-spray nila dyan, halimbawa kagaya nito, ang daming bulaklak. Pagpalagay nating 100 ang bulaklak, do sa 100, yung 50 mawawala pa yun, malalagas yan. Sa proseso ng pag-develop ng mga bulaklak, malalagas pa yung 50. So natitira na lang 50. Pagpalagay mong madidevelop yung 50, sa process pa rin ng pagtagal niyan, habang lumalaki yung mga bunga, yung 25 dyan, masisira pa rin yan. May mabubulok, yung iba, ng mga ibon, may malalaglag, masisira. So, 25 lang ang makukuha mo talaga dyan. Pero sa dami kasi, kagaya nito, isang puno, sa isang sanga, kagaya ng sanga, sabay, hindi natin malapitan. Sa dami kasi ng puno, marami pa rin na harvest. Yung last harvest dito, 3 years ago, siguro nagha-harvest sila ng almost 1 week sa dami nung hina-harvest. Tapos yung pagbenta, inabot ng 2 days. Kasi yung unang buyer na kinausap, hindi kinaya yung volume sa dami nung hinarvest. Anong nangyari? Tumawag pa ng isa pang buyer. Marami dito sa Del Norte kasi marami namang buyer dito ng mangga. Pero kadalasan ang malakas bumili dito ng mangga, yung mga dayo, kagaya ng mga taga Cebu. Meron kasi mga buyer, buy and sell sa taga Cebu na siya yung nag-e-export papunta sa ibang bansa. Madalas pinapadala niya rin sa ibang bansa yung mga taga-Asia din, pero madalas niya sa sa Japan daw. Japan, Singapore, yan. Dami oh. Ako na natin ng aerial shot, gamitan natin ng drone. Pupunta ako dito sa bandang taas para makakuha ako ng magandang aerial shot dito sa mango plantation. Kaya kita nyo, makapal ang mga damo. Wala nang, di na nami-maintain kasi ito eh. Pero ngayon kasi, ang ginagawa nila, nag-i-spray sila dito sa area to. O yung ibang area pa dito sa farm para mamatay yung damo. Kasi merong nagagamit na chemical. I-spray mo lang sa mga damo para mamatay yung mga damo. Kasi kung mano-mano mong paputol yan, matagal yan. Ang tala kung mag-spray, isang tao lang ang kailangan mo, yung mag-i-spray. Tuto niya lang to. Ito yung mga, yan, pakita ko sa inyo to. Oh. Ganyan. Yung mga bulaklak. Ayun oh. Lapitan natin. Malikot. Ayun oh. Maliliit pa. Siguro mga pa yan, mga 2 weeks or 3 weeks. Pag yung lumaki na talaga, pwede nang balutin. Ayun oh, yung hose. Yung ginagamit ng mga nag-i-spray. Pero parang wala yung nag-i-spray ngayon. Kasi kung nandito yung nag-i-spray, maingay sana. Pero wala akong nakikitang tao dun eh. Yung hose kasi niyan, tumawid dyan papunta doon sa kabila. Pero wala akong naririnig na tao. Kaya malamang hindi sila nag-i-spray ngayon. Pero yung hose kasi, iniiwan na lang nila dyan. Kasi matrabaho yan, yung paglatag pa lang ng hose. Kung mag-i-spray sila, matrabaho yan. Kung 1 oras din nilang gagawin yan para ilatag lang yung hose. Eh, hindi pa naman tapos. Marami pang spray na gagawin. Kaya, hindi nila inaalis yung hose. Hinahayaan lang nila dyan. Dahil, ibig sabihin niya, marami pang pag-i-spray ang gagawin nila. Ano ba ako? Dito na ako.
Ito yung area na maraming naputol ang o natumba na puno ng mangga, kagaya niya, no. Siguro mga 3 ang natanggal diyan kaya maluwag. Tapos dito may mga 3 din daw ata. Etong area to, wala talaga yan. May kalamansi pa doon, no. Yung mga kalamansi pala dito noon, wala na, naputo. Namatay na yung puno. Ito yung isa pang, ayun, no, native na mangga. Ayun, no. May bulaklak din siya sa taas, eh. Set muna natin si DJI Flip. Ayun na, tumunog na si, on muna natin si Flip. Ayun, go na siya. Pero hindi pa connected. Kusa naman nagko-connect yan, eh. Ayun na. O, yun, no. Screen recording muna tayo. Ayun. Home point updated. Ayun, home point updated na tayo. Bakit ako naka portrait? Yan, landscape tayo. Tapos mag ano ta. Ay. Teka. Baguhin ko yung settings ng ano ba maganda? 4K natin. 4K 30 FPS. Okay na yan. Para hindi masyadong malakas sa space sa SD card. Yung obstacle ko on. Kasi yung huli kong ginamit si Flip, in-off ko ang sensor niya, eh. Ngayon naka-on na ako. Okay, ano pa ba? Wala na, yun lang kailangan, yun ang mga importanteng i-check mo, eh. Sensor, 29 satellite, take off permitted na ako. Ano pa bang kailangan ko i-check? Na. Pwede na ako mag-take off. All set na. Yan na. Home point updated. I-hover muna natin si Flip. Sandali. Ako, ang ginagawa ko kasi ngayon, bago ko pakawalan si Flip, ino-hover ko muna siya para ma-establish niya muna yung bearing niya o yung home point niya para sigurado yung home point. Kaso mali ang lens ko, dito ako sa panandahon ng coconut, tatamaan niya yung coconut. Di bali, aabangan ko naman yan pag nag-RTH. Uy, may mga ibon na naman. Alam yung mga ibon talaga to. Pwede na siguro to. Nakikita ba si Flip? Nakikita si Flip. Record tayo. Pwesto muna natin si Flip. Kapitan natin itong mga bunga. Naka-normal mode lang ako. Ayan yung mga bunga, oh. Gumana na yung sensor niya. Atras tayo. Baba. Pasukin mo yung Flip. Tingnan mo yung loob. Ito ang ilalim ng mga puno ng mangga. Wala talaga yung kanya nag-i-spray dito. Bakit? May nasensa na dito ko sa kabila. Pag naano yung sensor niya, may nakita siya na obstruction, tumitigil talaga to si Flip, eh. Yun lang ang kuha ni Flip, tumitigil siya, brake ang function niya. Wala siyang bypass mode, hindi kagaya ni, buti pa nga si Neo to, may bypass mode. Maganda sana si Neo. Ang panlang kay Neo kasi,
maigsi lang ang flight time niya. Baba natin ang camera. Ito yung isang area ng manggahan. Atras natin konti. Andi, taas tayong konti. Atras tayo. Baba natin ang camera. Ito yung maliit na area ng mango plantation. Oh. Ilang puno lang to. Dito rin kasi may nabawas din daw dito eh. Eh no, dilaw na dilaw yung mga puno. Imbis na kulay green siya, hindi na siya nagkukulay green. Naninilaw sa dami ng bulaklak niya. Lapitan natin kaunti. Atras tayo, masyado tayo malapit. Teka, baka may puno dito sa likuran ko. Taas ka muna. Ayan, makikita nyo dito may bakante. May natumba rin daw yung puno dito. Pero matagal na yon, siguro mga nasa 8 years ago na raw yan. 3 puno daw ang nawala dyan. Dito sa area na to, ayan. Kaya pinalitan ng coconut tsaka ng saging para hindi masayang yung time na walang tanim. Eh kung taniman mo nga naman ng ibang magbubunga, di mas maganda. Tapos dito sa kabila, yan, balik tayo sa kabila. Dito meron pa dito eh, tingnan, lapitan natin to. Ba, mataas naman ako, 16 meters ang height. Wala nang sasabitan yan na puno. Mababa na yung mga puno eh. Ayun, tingnan nyo itong mga, ayun oh, baba natin camera. Ito yung kalsada. Ay, lumagpas na ako sa kalsada. Atras tayo. Ayan, yung mga uy! Andito na naman yung mga impacto, mga ibon na to. Iba na talaga kulay ng mga ng mga puno ng mangga. Naninilaw sila. Ito yung malaking area na bakante ng mga 3 o 4 daw na puno ang nawala dyan. Kaya dito sa area to, malaki rin ang nawala talaga. Sayang yun, no? Dito sa area to daw, sabi, mga 10 puno. Ibiri mo yung 10 puno kung nandyan pa yun, marami-raming bunga pa rin na mapuproduce nun kung sakasakali. Puntahan natin yung, saan na ba ako? Nakatalikod pala ako eh. Ito yung sa may gate. Ayan, dyan ang gate. Yan sa may mga puno ng coconut. Dyan ang gate. Tapos, wag sana mawala signal ko. Kasi natatakpan na ako nitong mataas eh. Ito yung maraming puno ng mangga oh. Baba natin gimbal. Yan. Dito yung area na madalas ako nagbibideo, yung una. Yung una tsaka pangalawang video ko dyan. Ayan yung huling puno. Ito yung piggery. Ayan oh. Tapos ang ilog nandito lang. Kaya dyan pumupwesto kasi nandyan ang ilog. Ayun oh, tignan nyo ang ilog. Lapitan nga natin ilog o natsura. Sabi ko nga ba, pagdating ng Mayo, maiigat tong ilog na to eh. Kasi walang ulan, walang bagyo dahil ano na nga, summer. Ayun, halos walang tubig oh. Andun lang ang tubig. Ayun oh, sa kabila. Banda ron oh. So may kurbada. Andun ang tubig. Lapitan natin yung konti.
Andito ang tubig. Diyan na lang ang tubig, oh. Wala na talaga eh. Dahil sa init ng panahon eh. Pero kumukuha kasi sila ng tubig. Ito yung banana plantation, oh. Yung unang video ko nung ginamit ko si Flip, yung survey ang title ng video ko. Diyan yun. Saan ba yung nilikuan ng ilog? Hindi makita dito eh. Baba tayo. Sa dami ng puno. Ayun. Sundan natin to. Teka, ba't nagkaganon? Teka. Naguguluhan na ako ah. Andito ang piggery. Ayun, nakita ko na yung dinadaanan. Baba tayong konti. Ayan, no? May tubig banda rito. Yung pinapwestuhan nung makina, yung kumukuha ng tubig, baba natin. Bay, wala namang puno dyan. Bantayan ko lang signal ko, baka biglang mawala ng signal. Kasi natatakpan ako itong burol na to. Andyan mismo sa harapan ko si Flip. Yan, pag dinerecho mo itong puno ng mangga na to, andyan si Flip. Natatakpan eh. Kaya dapat bantayan ko yung signal ko, baka biglang mag-zero. Mahirapan ako. Ayan, may tubig pala doon sa tapat ng piggery. Dahil ito ang piggery. Ayan o, ayan ang piggery. Hindi. Ito, nakita ko yung bubong ng piggery. Ayan yung piggery. Tapos yung operator, diyan siya kumukuha ng tubig. Nataas tayo ng camera. Balik tayo dito sa manggahan. Ito. Bante tayo. Kikita ba sa kwan? Ayun, no? 59%. Okay lang. Hindi pa mag-warning yan kasi malapit lang naman sa akin eh. Pero taas tayo para makita natin yung kabuuan. Huwag sanang mapagdiskitahan ng mga ibon. Kalaban ko rito mga ibon eh. Hanggang doon yan, no? May mga mangga. Yun. Andun ang rest house banda rito. Baba natin. Yan. Andyan ang rest house. Tapos, ito na. Ayun, ang poblasyon pala. Ayun, yung H, nandun ako. Hindi ko siya makita dito. Kung tutuusin, naka-direct contact ako sa kanya. Ayun, mga ibon, nakikita ko yung mga ibon. Pero mas mababa. Buti nga tinaas ko. Dahil ang daming ibon doon sa area na yan. No? Pag binaba ko to, sigurado bubunggoy ng mga ibon to eh. Lapitan natin ng konti. Hindi lang ako pwedeng bumaba at nasa 30 meters na ako. At siguradong mapagdiskitahan ako ng mga ibon. Baba ang camera. Ayan no. Daming bakante. Ayun yung kalsada. Ayun yung maliit na tindahan ng Banana Q. Sa tapat niyan, andyan ang gate sa farm. Taas natin camera. Ayun ang poblasyon. Ganda ng poblasyon, no? Paling tayo sa kanan. Maliit lang talaga tong manukan eh. Balik na tayo. At baka tayo ay matsambahan nito mga ibon, mahirap na. Ngayon yung subdivision. Itong bakanting lote sa subdivision parang football field.
Ano ba ako? Mag-RTS na kaya ako. Pwede na siguro mag-RTS. 50%, di pa rin siya nagwa-warning. Dahil nandito lang naman sa harapan ko. Malapit lang siya. Ang distance niya nga, 102 meters. Kaya hindi yan talaga magwa-warning. Gigitna lang ako ng kaunti. Para pag RTH ko, okay, pwede na ako mag-RTH. Return to home. Yan. Hindi ko pa siya nakikita. Saan na ba yung kulukoy na yan? Ayun na. Dito siya nang galing pala. Yan. Tama hinala ko. Doon talaga siya mag-ano. Tatama siya doon sa Landing. ano umaatras siya. Uy, kailangan. Ayun na siya. Humangin eh. Hello, Flip. Salubungin na natin to. Kawawa naman. Landing. Iyon, no?